Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay December 5, 2024 at ang oras ay 10:45 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin, ng lupa, at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng mga kapatid? Nais ko manang pasalamatan lahat ng mga kapatiran, no? Lahat ng mga kapatiran na patuloy na naniniwala, nagtiyaga, nagtitimpi, no? Mahaba ang pasensya sa lahat ng mga pangyayari sa ating mga kapaligiran. Okay, ipagpaumanhin niyo muna kung bakit medyo late akong nag-vlog ngayon sa gabing ito, sapagkat marami akong tiningnan na mga anggulo. Nag-iingat sa bawat sasabihin at nais ko munang ulit ipaalala sa inyo na itong mga kaguluhan natin ngayon, wala tayong kinakampihan, lalo na pagdating ng politika. Okay. Nais ko munang magpasintabi sa mga iba nating mga kapatid dahil batid ko na yung iba dyan, lalo na sa nanggigigil sa ating mahal na presidenteng PBBM. Okay, meron lang munang akong update sa inyo. Alam nyo, yung mga gumagawa ng mga bagay ng puro kasinungalingan, no? Para lamang masira ang iba nilang kapatid. Ako na nagsasabi sa inyo, alalahanin ninyo lahat ng bagay ay may katapat at may hangganan, lalo na kapag ito ay masamang gawain. Sa pagkakataon na ito ay mayroon mo na akong iilan na mga bagay na dapat kong bigyan ng komento. Okay? Unang-una, yung sinabi ko sa inyo, yung mayroong isang bata, I think minor de edad yun siya, no? Kasali siya sa mga rally-rally na kung saan hindi dapat. Dahil kung tutuusin, yung mga ganong edad ay, di ba hindi pa nga sila bumoboto, hindi pa sila pinapayagan magboto, pero yung mga ganon na rally, para bang ano ba ito, para lang makakuha ng sympathy. Okay. Pangalawa, ito yung tungkol sa ating pag-i-impeach na hinain ng ating mga ilang senador laban sa ating mahal na VP Sara Duterte. Alam nyo, nakakalungkot lang isipin. Pasintabi mo na sa lahat nating mga kapatiran at wala itong personalan, no? Alam niyo naman na ako'y noon pa man ay naghahatid ako ng mensahe, pero pasensya na kayo ha, pero nalungkot ako sa mga nakita ko ngayon dahil mas lalong pagulo ng pagulo yung mga pangyayari. Bakit? Di ba po ang mga simbahan ay ang pagkakaalam ko, i-correct niyo ko kung mali. Di ba kung tutuusin, ito ay nakarehistro sila bilang non-profit, no? So, mamaya na akong pumasok sa ating group chat dahil nag-vlog ako. To make the story short, ayan, medyo na-distract ako, mawalang galang na.
to make the story short, itong mga pagdating ng religion, no? Nakakalungkot. Tahasan na, banggitin natin dahil ganun din naman. Dati din po ako naging Iglesia ni Cristo, okay? Ulitin ko, dati ako naging Iglesia ni Cristo, diyan pa nga ako sa main na Diyan pa nga ako sa main na na tawag ni diyan, na bautismuhan. Pero kung tutusin, hindi po ako itiniwalag. Ako mismo ang nagpapatiwalag. Sa anong reason? Sa akin na lang po. Dahil marami akong bagay na natuklasan. Ganun pa man, ay hindi yon para sa akin. Inisip ko na lang, kanya-kanya tayong kaligtasan. But dito tayo mag-focus sa aking imimensahe. Nakakalungkot dahil kung tutuusin, no, ay pumapasok itong sikta ng simbahan. Ayan, yung mga kapatid natin na ma-INC na dapat kung mayroon silang nais na gawin na move, hindi na sana sa ganung paraan na magrally-rally pa. Tama? Kasi yung dating kasi, alam nyo, gusto natin bigyan ng liwanag, ha? Si VP Sara at saka ang ating presidente, kung tutuusin, maraming lumalabas ngayon sa social media na yung 1 million dahil dyan sa confidential fund, tapos itong presidente natin ay mga billion-billion. Alam nyo, ma-million or ma-billion ang pinag-usapan, pareho lang ang senaryo. Sabihin man natin, no, mahirap naman kasi magsabi na magnakaw o nagnakaw sila, bagamat may mga ganyang senaryo dahil unang-una, mahaba-haba pa nga ang kanilang mga senaryo ng hearing na yan. Sana lang, no, mga leader ng simbahan, no, ipanalangin yun na lang ang mga leader natin, no. Huwag nang bigyan ng bahid yun. Alam ko naman no, alam nyo ba ang isa sa reason kung bakit ang Iglesia ni Cristo ngayon? Ito, may kasama kong Iglesia dito ni Cristo sa bahay. Actually, kumplito kami dito. May Saksi ni Jehovah, may Muslim, may Islam, may Catholic, no? May Sabadista, iba-iba dito kasi sa loob ng bahay. Pero kami dito sa loob ng bahay, pinanatili namin ang respeto sa bawat isa, no? But this time, pagdating ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo, mga mahal kong kapatid, hindi ba sa ginawa ninyo lalo kayo nagpalala sa mga sitwasyon? Kasi lumalabas na meron kayong pinapanigan. Kung tutusin, pareha lang naman sila may issue regarding sa mga kulimbat-kulimbat senaryo ng kapirahan ng ating bayan. Pero yung dating na sinusuportahan ninyo ang sinabi ni PBBM na wag i-impeach si Sara, hayaan nyo na lang sana yan. Yung bang, total may mga abogado na yan Sana ang pinalaganap nyo na lang, pinagsikapan nyo na lang, baging itong mga nagrarally na ito, ipanalangin nyo na lang mga yan. No, kasi alam nyo, nakakadagdag ng, tahasan kong sasabihin, nakakadagdag talaga ng kagulo, nakakadagdag ng ingay sa ating kalsada. No? Nasa halip na magpayo kayo na wag silang makisali dyan sa mga rally-rally. Ayan! No? Kayo pa ang nanguna dyan. No? Alam nyo, marami akong kaibigan na Iglesia ni Cristo, sa totoo lang. No? Marami din akong kaibigan ng mga Iglesia ni Cristo. No? Marami akong kaibigan na iba't ibang sikta. Yung ibang leader pa nga ng mga simbahan No? Kaya napagtanto ko tuloy, pero hindi ko na lang i-mention, no? Meron akong isang, ayoko sana siyang banggitin, no? Pero hindi ko siya specific. Meron akong isang grupo or sikta ng simbahan na kahit papaano ay hinangaan ko dahil never mong marinig sa kanila na nakikisali sila dyan sa anumang mga kaguluhan. Hindi nga ito bumuboto tong mga to No? So wala silang pinapanigan. No, wala silang pinapanigan, pero sa ilalim ng batas na yung ibang mga usapin, like for example, magbabayad ng tax, sumusunod sila. Pero yung pagboto, hindi. At wala ka talagang maririnig sa kanila na nakikisali sila sa mga kaguluhan ng mga yan. No?
Hindi sila nakikisali. So the bottom line is, alam nyo, nakakalungkot, no? Nakakalungkot dahil dagdag ingay sa kalsada, na nasa halip ipanalangin ninyo kung meron pala kayong balak ng ganyan, di dapat, no? Hindi pa naghain, no? Yung ilang mga senador ng impeachment. But alam nyo, nakakalungkot talaga. So ibig sabihin ba yung halimbawa yung mga allegation na inano kay Sara, ganun-ganun na lang ba yon, no? Kung totoosin, kung iimbestigahan lang pag-usapan, dalawa na sila, bakit isa lang? Kung sakasakali, no? Pero behind of it, mga mahal kong kapatid, siguro dapat mamulat na ang bawat isa na ito na talaga yung dibdiban na dapat pag-usapan, ang parliamentary government, which is, alam naman natin yan kung ano yan. Ako naiintindihan ko yung ibang mga nasa posisyon na nasa gobyerno natin, kasi meron kasi tayong mga iilang na mga kapatid na nagpasimuno kasi nito na tapos ng nang ibinigay ng authority sa mga gobyerno kasi wala ng visa. Alam niyo, sa totoo lang, kahit sa system na nababasa ko, the old and the new, walang ganun. Ang nabasa ko doon, igalang ang ating pamahalaan. Sa system na sinasabi ko, maliwanag yun. Wala doon yung wag kasi kayong gumawa ng sariling panukala. No? Wag kasi kayong gumawa ng sarili inyong panukala. Kasi alam niyo yung panukala na sinasabi ko? Ito yung panukala ng Diyos, ipairal ang katarungan. Do you think yung mga pinagagawa ninyo makatarungan? Even mga mahal kong kapatid na iba't ibang saksikta, basahin ninyo sa Romans 13 chapter 5. Kung hindi ako nagkamali, basta sa Romans siya, igalang ang pamahalaan, no? Ganun pa man itong mga nangyayari sa atin, meron tayong mga tamang proseso. Ang tatalino nyo nga dyan, no? Kasi sobrang ninyong talino, ayan, wala nang nagpakumbaba sa'yo, kaya magsasapakan na lang kayo dyan. So, sana naman sa ating mga mahal na kapatid, sa halip na magdagdag ingay tayo sa kalsada, no? Kasi ang dating, for me huwag kayong magagalit sa akin. Bagamat ang lahat ay mga nakapropesiya yan, no? Kasi itong ginawa ngayon ng INC, no? Believe me or not, ito na nga ang sinasabi ko. Di ba sinabi ko na nga sa inyo, kung naglaban-laban ng mga yan, ilang araw lang, may maglalaban-laban na mga espiritual. Mga gumaganap ng dahil nauna ngayon, nagpapakita ng moves ng ganong senaryo ang mga iglesia ni Cristo. Asahan nyo itong sinasabi ko, merong susunod na sikta ng simbahan na ito naman ay tatayo para doon sa kabila. So to make the story short, ang kinalabasan, fight, kung sa bagay maliwanag pang sikat ng araw. Ano man ang nakasaad sa banal na kasulatan, hindi nagsisinungaling yan. Lahat ay nakapropesiya. Bansa laban sa bansa, religion sa religion, anak sa anak. So, hindi na nakakapagtaka. But ganun pa man, huwag ninyong kalimutan. Lahat ng mga kaguluhan, mas matindi pang mga kaguluhan, at mas matindi pang mga hindi inaasahan na mangyayari sa daigdig saan mang lupalop ng direksyon from the north, east, west, south. Kailangan matupad ang nakapropesiya upang sa ganon, doon siya maghahari sa ating lahat, ang Panginoon. Okay? Doon siya maghahari. Alam nyo na ano lang ako, kasi kung totoo say nakakumpleto ito ng nakakumpleto ng verses. Nakalagay kasi dyan, no? Hinahanap ko yung Bible ko kasi nga pinaligpit ko nung kanina. Nakalagay kasi dyan na yung mga nag-aantay na
punong-puno ng mga handog-handog. Hindi yung kailangan ng Diyos sa atin. Dahil ang kailangan ng Diyos sa atin na makita niya, yung katapatan natin sa Kanya. No? Kaya nga tabak ang dala niya at katarungan ay ipairal sa ating lahat. So mga kapatid na Iglesia ni Cristo, huwag kayong magagalit sa akin. Alam nyo, ilang araw pala ako nagsasalita. No? Ilang araw pa lang ako nagbigay ng paalala. So, dahil nauna ngayon na nagpapakita ang Iglesia ni Cristo na sila ay tila baga na may kinakampihan, no? Pinapaboran nila. Hindi nakakaano yun eh. Hindi, alam niyo sa totoo lang, sa ginawa ninyo, sa halip na nakatulong sana kayo, ang lumalabas mas lalong nagpalala. At yung mga iba nating mga investor, mas lalong nakaka-discourage. Alam nyo ba na sa kabila ng lahat ng kaguluhan ngayon, marami talagang, pero gusto ko lang liliwanagin sa inyo ha, hindi po ibig sabihin na ako po ay pabor sa ating mahal na PBBM. Meron lang mga bagay akong nakikita sa kanya. Normal yan, the negative and the positive side. Pero meron akong nakikita sa kanya na isang karakter na sa kabila ng mga ngaw-ngaw ninyo dyan, sa kabila ng nais ninyong makita sa kanya. Alam nyo ba na yung pinakamaliit na liwanag na nakikita ko sa kanya, ayun pa ang magdadala sa atin. Yun pa ang magdadala sa atin para hindi tayo tuluyan mahulog sa bangin. Napaka-imposible ito sa paningin ng ibang tao at sa pandinig ng ibang tao. Maraming iba't ibang mga kapatid na nagbibigay sa kanila ng hula na kung tutuusin o kung tawagin, no, na hula, no, na ang ating mahal na PBBM ganito siya, but for me, I, Lidimin Canoto, declared, hayaan natin, wag natin pangunahan ang plano ng Diyos para sa atin. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Minsan, may mga bagay talagang inallowed ng Diyos para mangyari sa atin lahat ito para tayo mismo ay ma-realize natin ang ating mga sarili at may mas magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Itong nangyayari sa ating lahat, huwag ninyong kalimutan na habang may buhay ay may pag-asa. Sa pagkakataon na ito na, hindi po ako nagmamarunong ninuman sa inyo. Lagi kong sinasabi sa inyo, ay Lidimin Canoto, hindi po ako makakapagwika sa inyo, hindi po ako makakapagsalita sa inyo kung wala pong leadings na mula sa Panginoon, mula sa Holy Spirit. Bagamat minsan, batid ko na sa aking pagpapahayag sa inyo, nandoon yung mapait sa inyong panlasa, maanghang sa inyong panlasa, masakit, maingay sa inyong mga pandinig, pero lahat ng yan ay bahagi ng isang pagmamahal ko sa inyong lahat. Dahil ginagawa ko lamang ang aking abot na makakaya upang maibigay ang mensahe sa inyong lahat. Okay. This time, ipagpaumanhin ninyo ha, this is not the curse. No? Ito'y paalala lang. Dahil sa mga kaguluhan, let's shake it and let's see who is rattle and roll, and let's shake it and let's shape the world. Mga Davawin nyo, huwag kayo magagalit sa akin. Dahil ang pinuno, lalo na, alam nyo ba na yung pagplano ninyo nang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas, malaking marka ito para sa Diyos. Kaya asahan ang pagtuwid niya sa inyong lahat, maging sa ating lahat. No? At itong mga nangyayaring dito sa mga
mambabatas natin. Na-notice ko lang just like for Madam Senador Laila de Lima at saka kay Senador Antonio Trillanes, na-notice ko lang in my own opinion, ang nangyari kasi is parang revenge sa kapwa nila mga mambabatas. Ang nangyari kasi sa mga ito is ganti na lang sa bawat isa. Dahil batid natin na nung naging Pangulo ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay talagang laban sila ni Senador Antonio Trillanes at kay Laila de Lima. So ngayon sa impeachment, sila ang nangunguna. Okay. Ito, meron lang akong gustong ibahagi sa inyo at uulitin ko. Bagamat ito is mayroon akong babanggitin tungkol sa kanila, pero hindi po nangangahulugan na kinakampanya ko tong mga to. Dito ko muna unahin si Senador Antonio Trillanes. Alam nyo ba yung tao na yan para sa kalaman ng lahat? Ako personally is wala itong kinalaman sa paghain nila ng impeachment ha. Gusto ko lang ibahagi din para sa kalaman ng lahat. Alam niyo ba si Senador Antonio Trillanes? Hinangaan ko yung tao na yan. Bakit? Sa pagkakaalam ko, hindi tumatanggap ng pork barrel yan. Pangalawa, sa Magdalo Group, kasi naalala ko noon, since I was in Pasig, meron akong kapitbahay na na-hospital. Ang babayaran niya, kung hindi ako nagkamali, is nasa 380,000, no? Pero dahil siya ay isa siyang member ng Magdalo, kasi alam niyo sa totoo lang, pagkakalam ko, si Senador Antonio Trillanes, para sa kalaman ng lahat, meron pong mga hospital na accredited ang Magdalo. Kaya if you're the member of Magdalo, based on my experience through my kapitbahay, wala po talagang binayaran yung kapitbahay ko. Sinagot po talaga yan ng Magdalo party list, no? Sa ilalim ng pamumuno, dahil ang nalaman ko, si Senador Antonio Trillanes ang nagpondo doon. Meron hong mga iilan na mga accredited na mga hospital na based on my experience na yung kapitbahay ko wala ho talagang binayaran, sa totoo lang, no? So kung tutuusin, ordinaryo lang din yung kapitbahay ko na yun, member lang din siya dati ng member siya ng party list, no? So party list ng Magdalo. So itong sinabi ko ay hindi po ikinampanya ang mga yan, kung hindi ibinahagi ko na lang po, kasi alam nyo sa totoo lang, wala nating marinig na maganda sa kanila, kundi puro paninira sa bawat isa, hatakan sila ng pababa, no? At ang sabi ko nga, even our former President Rodrigo Roa Duterte, mas marami akong bagay na hinangaan sa kanya. Actually po, Aili Dimincanuto declared yung war on drugs niya. Na-appreciate ko po ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung war on drugs niya. Yung time na yon, yung scenario na yon ay talagang hinangaan ko siya pagdating doon. Pero gusto kong lang ding liliwanagin doon sa mga sinasabing biktima, no, ng war on drugs, no, na bagamat ganon ay masabi ko lang hindi naman po perfect ang ating kapwa, pero it doesn't mean na i-consider na lang natin ng ganun. So, masalimuot ang mundo. Okay? So, ngayon, mulit sa muli, Aili Dimincanuto, sino ako para makiusap, no? Nagsusumamo sa ating mga mahal na kapatid, no? At dalangin ko ang espiritu ng kaliwanagan at katotohanan at kapayapaan ay sumasa atin, no, lahat, at lalo na sa ating mga kapatid na ginagampanan nila ang kanilang mga trabaho sa larangan ng kapayapaan. Ayan yung ating mga PNP, ayan yung ating Marines, ang ating Navy, ang ating mga Air Force, no, at sa iba pa, no. Nakikiusap po ako na
huwag ninyong bitawan ang ating mahal na presidenteng PBBM dahil po sa 2025 malagpasan lang natin itong krisis na ito is may maganda akong nakita, no, na bagamat ay nasa proseso pa rin tayo ng paglilinis, lalo na dito sa Mindanao, kahit papaano po ay may maganda akong nakita na pabor sa ating lahat at sa ating mahal na PBBM. Pagdating sa ating na mahal na PBBM, dalangin ko rin po, no, sa inyong lahat na ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan ay sumasa atin lahat. Yung move ng ginawa ni mahal na kapatid na PBBM ay yung nakiusap siya, no, na kung maari ay wag na i-impeach si Sara. So sana sa ganung paraan nakita ninyo na ang tao ay nagpakumbaba. Ganun pa man, we cannot please everybody at ang kataas-taasan lang ang nakakasiyasat ng laman ng bawat isip at bawat puso sa ating lahat. Walang masama nagtatagumpay, okay? Mula sa kailaliman ng kaibuturan ng ating mga puso, sa ating kapanahunan ngayon, ihahayag at ihahayag at ihahayag at ihahayag tayo ng pinakadakilang manlalalang sa ating lahat. Mga mahal kong kapatid, meron din akong mensahe para sa iba kasi kung na-notice ninyo, gilak ko ang aking profile. So marami akong natanggap na, ma'am, bakit hindi namin makita, ma'am, ganito. So hindi ko nila lahat pero may iilan sa inyo. Alam ko naman binabantayan nyo lang yung vlog ko. Binabantayan ko na yung vlog ko at may mga vlog akong ginagamit ninyo para sa inyong mga organisasyon. At huwag kayong mag-alala. Kung talagang nais ninyo ng release, unahin natin hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran ng Panginoon upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Alam nyo ba yung mga inaasam-asam ninyong mga release na yan? Kumbaga, nandyan na yan no? Nakaready na yan. Ngunit, pero, datapat, subalit, nakaready ba ang ating mga sarili? Na? O baka naman ang ilan sa inyo, ganito yun, no? Sige lang, humanda sila pag kami makapag-release. Ganito, ganyan. Ops! Before ko makalimutan, uulitin ko, I, Lidimin Canoto declared, walang anumang release kahit itong December kung ang pag-uusapan man lang ay tungkol sa mga organization na may kinalaman sa mga accounts, the heritage and the global asset accounts. I, Lidimin Canoto declared, wala pong release. Believe me or not, wala pong release. Kung nais ninyong may release, i-release nyo muna ang mga pag-uugali ninyo na nandoon yung dating na unang-una hindi ka nga nakapagpatawad ng kapwa mo. Pangalawa, ayan yung nanaig yung galit sa'yo. Pangatlo, alam ko naman aminin nyo hindi ang ilan sa inyo, humandayan sila pag kami nakapag-release. Ito nga kay Sara Duterte nga no, Vice President, nakaupo lang yung si BP, humandayan kayo kasi ganito, ganyan. Manda kayo sa amin. So, do you think pakikinggan tayo ng Panginoon kung ganyan lang pala ang inyong gusto? Na pag makaupo si ganito, humandayan sila, may paglalagyan sila. Oh my God. No? Hindi ba pwede na kung luluobin at mararapatin is magbigay tayo ng kunting liwanag. Kasi in the biblical speaking, nandyan nakalagay dyan maging ilaw tayo sa iba. No? Maging ilaw tayo sa iba. Mga mahal kong kapatid, December ngayon, di ba? So,
Nakakalungkot because before the end of this year, no? Before the end of this year, asahan ninyo. Asahan ninyo ang big bombastic release na yan na nakikita ko na ito'y magiging daan upang ang mga kaguluhan ninyo dyan sa politika ay magkaroon tayo ng ceasefire. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa kumikilos. Mga Davawin nyo, magsipaghanda kayo. At sana lang, no, mga mahal kong kapatid, dumating man ang mga pangyayari na yan, hindi yung sasabihin natin na gigabaan ang ganito. Katulad ba nung nangyari nung sa China? Kinarma sila ganito, kinarma ang ganito, gigabaan. Hindi nakakatulong. No? Hindi nakakatulong. Sabi ko nga sa inyo, asahan ninyo. I am not a God. Okay? Hindi ako Diyos. Nagpaalala lang ako sa inyo. Mga taga-Davao, magsipaghanda kayo. The big bombastic release ay isa kayo sa maririlisan before the end of this year. At walang kinalaman ang politika yan. Okay? Ito'y may kinalaman sa 4 na elemento ng daigdig. Ang elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin, at elemento ng lupa. At nawa, sa bagay na yan, ay maging daan ito para kahit papaano ay mag-ceasefire muna sa kaguluhan sa politika. No? Nawa, manaig pa rin ang pag-ibig sa ating mga kapwa. Okay? So mga kapatid, isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid, lalo na itong mga namumuno sa atin. Wala pong imposible sa Panginoon. Okay? So, syukara lahira latay, syukara ihahaya shinsin i, turi ihlaf na irakan tayo sinsin. Alam nyo ba mga mahal kong kapatid, magulo na nga ang mundo natin, meron pa tayong haharapin tungkol sa napakalaking problema, no? Sabi ko nga sa inyo, 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa. No? So, mag-ingat kayong lahat. Okay? So, minsan, bakit ko ginalak ang aking profile, meron pa akong pinaghahandaan. Okay? So, hello nga pala kay kapatid na Crisologo Mejia. Long time no see ko yan, no? Bobby Ramos, magandang kaliwanagan Lidimin from Pasig City. Yes, kapatid, taga Pasig ako. Okay? Kay Elizabeth Oriendo Grifo, no? Lorenzo Di Ocampo, kay Ju Villar, no? Kay Ashita Barungo, kay Virginia Rabuga Ikunar. Hello madam, no? Kay Gracia, kay Ma'am Asela, ayan. Kay Leonora Orbino, yes, tama po. Hanggang ngayon, araw nilang mag-unawaan. Nasa tao pa rin ang kaatasan, yes. Leonora Orbino, thank you so much. Good evening po. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Sir Sunny Morato, kay VM Edolsa. Okay, hello dyan sa lahat ng ating mga kapatid na nandyan sa Batangas, lalo na dyan yung malapit dyan sa mga kapatiran natin na nandyan sa Taal. Dalangin ko ang buong kaligtasan ninyong lahat dyan. Okay, so have a blessed divine hope po sa inyong lahat.